Alam niyo bang tayo mga Pilipino ang isa sa mga pinakapasaway sa buong mundo? What? Bakit natin nasabi yan? Tingnan nyo na lang sa simpleng paliwanag. Eto nga, yung mga Pilipino, kapag pumunta ng ibang bansa ay sinusunod nila yung mga patakaran ng mga bansang pinupuntahan nila. Pero kapag nasa loob naman ito ng sarili nilang bansa or nasa loob mismo ng Pilipinas, ay pansinin nyo, saksakan ng pasaway. Minsan guilty rin tayo dyan, hindi natin sinasabing perpekto tayo, pero karamihan sa ating mga kababayan ay ganito nga ang ginagawa. At sa pool at bullseye nga itong patama nitong isang lalaking ito sa social media, kung saan ay sinabi nga niya dito kung gaano katinding magpasaway ang ating mga kababayan sa loob ng Pilipinas. Lang isipin na kapag nagdala ka ng isang Pilipino sa ibang bansa, susundan niya ang bawat rules na meron ng bansang yon. For example, hindi yan magtatapon ng basura kahit saan. Hindi yan lalaktaw sa pila. Hindi siya dudura-dura kung saan-saan. Hindi rin yan magyoyosi sa non-smoking zone. At kung ano-ano pa. Pero bakit nga ba ganon? Kasi hindi katanggap-tanggap sa ibang bansa yung mga ganong klaseng behavior na meron tayo dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kung saan ka nagtatapon ng basura. Dito sa Pilipinas, pwede kang magyosi kahit saan, kahit meron naman pong ordinansa against it. Dito sa Pilipinas, pwede kang lumaktaw-laktaw ng pila kahit meron naman nauna sa'yo. Or kapag meron kang kakilala. Case in point, while Filipinos do play a part in these kinds of problems, the main problem is not Filipinos. It is the system. Dito kasi acceptable gumawa ng mga ganong klaseng bagay, tapos sa ibang bansa, hindi acceptable. Sistema yon. Yan po ang ibig sabihin ng baguhin ang sistema. Baguhin natin yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Na dapat hindi katanggap-tanggap magyosi sa isang lugar na hindi smoking zone. Na dapat hindi rin katanggap-tanggap yung dumura ka kahit saan. Dapat din hindi katanggap-tanggap yung nakakalaktaw ka ng pila kapag may kakilala ka sa loob. Dapat din hindi katanggap-tanggap yung isang traffic enforcer na nangungutong. We are trying to fight a system, not each other. So hindi na nakakapagtaka, nagsisimula nga yan sa mga leader ng ating bansa. Papaano susunod ang mga mamamayan ng isang bansa kung ang mismong leader nito ay kurakot? Huwag na tayong lumayo. Flood control project. Napakaraming issue dyan. At hanggang ngayon nga, hindi pa rin nahuhuli yung mga malaking isda kung saan ang mga nahuli lamang ay yung mga maliliit na tao na sa tingin nila ay kaya nila. Para yatang wala nang mangyayari dun sa mga taong involved or dun sa mga taong may malaking kinalaman sa problema ng flood control project. At eto pa, kamakailan nga lamang ay isang netizen ang nakakita sa isang foreigner habang suot-suot ang t-shirt na ito. Ito nga ang t-shirt na ito ay may nakasulat na parang pangmamaliit sa ating mga kababayan. At hindi lang basta pangmamaliit, ito ay isang derogatory shirt na tungkol nga sa mga kababaihang Pilipino. Kung saan sinabi nga niya dyan na kung gusto mo raw ng ganito at matinding ganyan, eh kumuha ka ng Pilipina. At kung gusto mo raw ng totoong pagmamahal, eh ang hanapin mo raw ay aso. Diba? So, itong lalaking ito, ang lakas ng loob niya, nasa loob pa siya ng Pilipinas. Hindi na siya nagtanda. Pagkatapos nga ma-deport nitong si Dorobetsky, si Simu, tapos itong isang Russian din na nagkakalat daw siya ng age sa BGC, ito na naman, may isa na namang foreigner na nagpapaka-epal at proud pa siya sa kanyang suot sa karamihan ng tao at sa loob pa mismo ng Pilipinas. Nako, kung ako yan, baka itinula ko at nasapak ko yan. Tingnan ko lang kung kampihan pa yan ng mga pulis pag nakita nilang kinukuyog ng mga Pilipino. Kapag nakita ng mga pulis yung ganitong suot, ewan ko lang kung kampihan pa yan itong kupal na foreigner na ito. Ang mahirap kasi sa Pilipinas, masyado tayong mabait. Lalong-lalo na yung ibang kapulisan, hindi naman natin sinasabi na pagdating sa foreigner, tumitiklop agad. Tingnan nyo na lang, yung nangyari kay Vitali nung nagkakaroon siya ng mga prank doon sa BGC. Napansin nyo yung mga reaction ng mga security guard. Hindi sila ganun ka-aggressive kumpara kapag ang inaaresto nila or ang kinukumpronta nila ay kapwa Pilipino. Nagkakaroon sila ng parang alanganin o nag-aalanganin, nag-hold back sila doon sa kanilang mga posisyon kapag foreigner na yung nakakaharap nila. Ewan ko lang ha. Basta mostly ganun yung nangyayari kapag foreigner yung kausap, parang bumabait or somehow nagbabago yung timpla ng boses. Hindi kasing agresibo kapag ang mga inaakusahan or ang hinuhuli ay kapwa Pilipino. So sana mabago natin yung ganyang gawain, lalong-lalo na sa mga nagpapatupad ng batas sa ating bansa. Para naman mas maramdaman ng mga Pilipino na hindi lamang ito magagaling manita ng mga maliliit na Pilipino, kung hindi, kaya rin nilang sitahin yung mga foreigner na gumagawa ng kabulastugan sa loob ng ating bansa. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video
at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.